Magandang hapon mga kaibigan, ng Lunes, latest weather update po tayo. Pero bago tayo magpatuloy, palike and subscribe po muna and pahit po ng notification bell para manotify po kita sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat po mga kaibigan. Patuloy nating minomonitor eto nga pong severe tropical storm Carina o bagyong Carina na continues to steady intensify as it moves northwestward po over the Philippine Sea. So makikita o nakikita nyo naman po sa ating pinaka live radar. Kaninang umaga po ng alas 10 ng umaga mga kaibigan ay namataan po yung mata nitong si Bagyong Carina, no, na may estimated pong layo na 355 kilometers east of Tuguegarao City, Cagayan. So kung titignan nyo, dahan-dahan lang po yung kanyang pagkilos, no, pa northwestward. At ngayon po ang kanyang hangin ay lumakas na po mga kaibigan sa 110 kilometers per hour. Malapit pa rin po sa sentro na may bugso pong pumapalo sa 135 kilometers, no, pa northwestward po ang kilos na 15 kilometers per hour. Medyo mabagal po yan. Kaya naman hindi nakakapagtaka sa ilang bahagi po ng ating bansa, no, bugso-bugso po yung pag-uulan. Bukod po kasi dito sa Bagyong Carina, no, pinapalakas niya naman itong habagat na nagbibigay po ng pag-uulan, no, sa ilang bahagi po ng ating bansa. Naitala din po, no, ang storm signal number 1 sa ilang bahagi po ng ating bansa. Binabantayan mo dito sa may part ng Luzon, Batanes, no, eastern portion of mainland Cagayan, Santa Ana, no, at ito pong lugar po ng eastern portion ng Babuyan Island, no, Camiguin, Babuyan, at itong northeast portion po ng Isabela, kasama po yan, no, sa naitala po na signal number 1. So kung titignan po ninyo, tinataya din po, no, bukas ang pag-uulan ng posibleng maranasan po na ito pong extreme northern portion po ng mainland Cagayan, 100 to 200 millimeters na pag-ulan. Yun po yung dami ng tubig. So expected po yan, ibig sabihin posibleng magkaroon ng pagbabaha sa mababang lugar at landslide po sa mga landslide prone area. Kaya maging handa po tayo or mag-ingat tayo sa banta po ng bagyo. Samantalang dito naman po mga kaibigan sa Batanes, no, ay 100 to 200 millimeters na pag-ulan ang posibleng maranasan. Bugso-bugso po yan, posible mga kaibigan. So kung kayo po labas na inyong mga bahay sa hapon sa gabi, ugaliin po magdala ng payong, jacket, kapote, panlaban po sa mga biglaang pag-ulan. Dito naman po mga kaibigan sa Babuyan Island at northeastern portion po ng mainland Cagayan, 50 to 100 millimeters na pag-ulan ang posible pong maranasan dyan. So kung titignan po ninyo yung mga lugar na yan, nakataas pong storm signal number 1. So maging handa po tayo dahil hindi po natin alam yung pagkilos po ni Bagyong Carina, posibleng humina, posible pong lumakas. Within the 24 or 48 hours po, no, ay ito'y posibleng lumakas pa, no, at tinataya by next week ito ilalabas na po ng Philippine Area of Responsibility. But as of now, kung titignan po ninyo, nakakapinsala ito. Ang ilang bahagi naman po ng ating bansa ay patuloy din po makakaranas ng pag-uulan, mga maulap na panahon sa hapon, mga isolated light rains to heavy rainfall, mahina hanggang sa posibleng pabugso-bugsong paglakas ng pag-ulan pagdating sa gabi, dahil naman po yan sa tinatawag po natin na localized thunderstorm. Ito pong si Bagyong Carina mga kaibigan, meron po agad, no, nandito sa may part ng silangan din, no, makikita nyo, ito yung sinasabi natin na posible ding mabuo bilang isang low pressure area o sinasabi natin another bagyo po o panibagong bagyo na posibleng pumasok, no, sa ating Philippine Area of Responsibility. After po ni Bagyong Carina, posible po itong si Bagyong Dindo naman, no, ang pumasok sa ating bansa. And hopefully nga, no, bago matapos ang buwan ng Hulyo ay makalabas na itong mga bagyo na ito mga kaibigan. So patuloy ko po kayong i-update and please huwag pong kalimutan mag-like and subscribe para updated kayo sa lagay ng